May condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin. Basta-basta, kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Hindi pwedeng gawing sangkalan ni dating Palace spokesperson Attorney Harry Roque ang kanyang petition for asylum sa the Netherlands upang hindi maaresto. Pahayag ito ng Malacanang matapos sabihin ni Attorney Roque na hindi siya maaaring maipa-deport pabalik ng Pilipinas dahil may nakabinbin pa siyang request for political asylum. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, dapat munang patunayan ni Attorney Roque na isang harassment ang paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya, gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. Pinabulaanan rin ng Malacanang na isang political persecution kay Roque ang paglalabas ng warrant of arrest. Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at the time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? Ayon naman sa Department of Justice, gaya ng pagtrato nila sa ibang mga kaso, gagawin nila ang lahat upang maibalik sa bansa ang dating palace official. We will treat this as any other case. So kung meron talagang akusado na wala sa bansa, we will exhaust all our remedies to get him back here into the country. Sa video message ni Attorney Roque na ipinost sa kanyang social media, iginiit niya na walang basihan ang inilabas na arrest warrant laban sa kanya. Naniniwala po ako na mayroong grave abuse of discretion dahil wala po talagang kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako yung nag-recruit at ang pamamaraan ay sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan yung gawain ng tao. No? At wala rin kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako po yung nakipagsabuatan sa aking kliyente. No? Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.